And actually, nakapila na ako for check. Walang makakapigil. But yeah, I'm so excited because we are going to Vietnam! I woke up feeling on top of the world, like nothing's ever gonna bring Pero, me naiinis down. na. This feeling got me flying high as a bird. Talagang natetest ang pagiging strong, independent girly natin dito. It may not be my birthday, but I just want to celebrate. Fuck. Hello guys! Nandito na tayo sa NAIA Terminal 3 and actually nakapila na ako for check. Are you calling me? Me? Why? You say hi. Nasa tayo. Hanoi po. Boarding time niya po, 9:40, initial gate 106. Yung hand carry, hindi na siya away. Dala niya na po. Thank you. Hanapin natin si Babe. Nasa Chili's daw si Babe, so sa Chili's natin siya puntahan. Hahanapin ko muna si Babe kasi hindi ko pa alam kung nasan yung Chili's dito. Kasi parang ang dami ng bago. Nasaan ang Chili's? Parang last time na nagpunta ako dito, hindi pa ganito ka-grabe. Ayun! Nakita ko na yung Chili's! Siyempre, kakain tayo ng happy food natin before our flight because why not? Sir? Ay! Kamusta, pasado naman yung interview? Yes! Nasaan yung bag mo? Nandun. Kakain muna kami guys before akong magpunta sa boarding kasi hindi ako umorder ng food sa flight. So, kailangan natin kumain ng marami kasi hating gabi pa kami darating doon. So, kailangan natin kumain ng kumain. 9:40 boarding time ko, babe. So, I should be in na mga 9:40 boarding time? mga 7 pa lang. 8:40. Ayaw mo pa ako iwan. Ayun, ikaw. Gusto niya magsagad ako ng 8:40. Hindi, ako nga pala yun. Ano ko ba yun kumbaga time ko yun? Gusto mo magsagad ako ng 8:40 because Hindi, ano ko kasi yun, time ko yun. ay nako, hindi mo pa aminin. Siyempre, mamimiss ko siya. Wala siyang kaaway sa bahay, so solo niya ang bahay. Mag-enjoy muna ako doon. Hindi ko na muna kayo iisipin. Charot. Baka mamaya pagdating natin doon, si Basti yung nasa utak ko, alam niyo yun. Anyway, I'm so excited! Grabe guys! Hindi na ako naka-vlog sa bahay kasi sobrang ngarag na. Like, kanina lang kami nag-pack ni Babe nung carry-on luggage ko. Pati yung airport bag ko. As in, kanina lang bago kami umalis kasi sobrang sama ng pakiramdam ko kagabi. As in, super sama talaga guys. Like, napapaisip na talaga ako, Bi, kung itutuloy ko pa ba to? Tama pa ba to? Pero walang makakapigil. Matutuloy tayo. Kahit si Babe pa yan, hindi tayo mapipigilan. Super late yung arrival ko there. So, I don't know guys what to expect. Pero alam ko mahaba kasi yung pila sa immigration ng Hanoi or ng Vietnam. So, one thing is for sure, magtatagal tayo there. Kakapila, alam niyo yun. Pero ang check-in ko pa naman sa hotel is the following day. Kasi from Hanoi, sasakay ako ng sleeper bus. So, hindi ko rin alam kung anong mangyayari sa atin sa sleeper bus. So, abangan nyo na lang yan later. And sabi sa akin ng receptionist sa hotel na nakakausap ko, probably 12:01 or 2 p.m. daw yung arrival ko there. So, we'll see. Sana mas mapabilis yung biyahe natin and sana walang traffic. Ano? So excited. I'll send you photos or something. Ito order natin guys, yung crispers ng Chili's. Actually, first time ko ito-try itong crispy nila. Wala silang original crispers dito for some reason. Buffalo sauce and buffalo ranch. Barbecue chicken. Harap! Ano mo kalasa? Chicken.
Hello guys, it's now 6:57 and actually, nagpe-prepare na ako kasi pupunta na ako ng immigration. 9:40 yung ating boarding time, so kailangan magpunta na ako doon para makaupo rin ako there. Tapos si babe, susunduin na siya ng friend namin. So, yeah! May iwan na mag-isa ang person at wala na ako ibang kasama kung hindi kayo na lang. So, tayo na lang mag-chichikan dito. Ano po, kasi yung jowa ko, eto siya. Babe, hi! Hinihintay niya na ang kanyang sundo. Kinakabahan na ba ako? Yes. Kasi hindi natin alam if makakalusot na tayo sa immigration. Pero hopefully guys, hopefully makapass through tayo. And yeah, ready naman ako sa lahat ng mga documents ko. Ilalagay ko na lang dyan yung mga documents na ni-ready ko. Ayan, ipapop up ko dyan. Just in case na first time travelers kayo like me. Hindi ko naman to first time travel. Pero first time ko to mag-travel alone. Hindi rin eh. Hindi rin pala. First time ko to mag-travel alone sa Asia. Kasi I was able to travel naman na sa Europe. So ayun, first time ko sa Asia. And first time ko talagang mag-travel ng self-funded yung trip ko. So, I'm so excited. Sobrang feeling ko mas fulfilling kapag talagang sarili mo ng pera na pinagpaguran mo, talagang dugo at pawis mo ang ginamit mo para doon. Alam nyo yon? Parang feeling ko mas fulfilling yon. And actually, nag-prepare din ako guys nito ng affidavit of support and guarantee. Since same account yung credit card na ginagamit namin ni babe, nagpagawa ko kay babe ng affidavit of support kasi just in case na tanungin sa immigration, ganon. Yun lang. Yan lang lahat so far yung mga prepare ko for this trip. And hopefully, sana all set na yon and makapass through tayo. Anyway, tatabi ko na muna yung camera and then na-update ko na lang kayo once nakapass through na tayo. Okay? Bawal kasi camera sa immigration. Heist naman. Finally, we made it. Tapos na tayo sa immigration. And ngayon, mag-ikot pa kasi meron pa akong 1 hour before yung boarding time. Later na ako mag-chika further. Kung ano yung mga hinanap. Yun. Later na lang siguro ako mag-chika guys na mga kaganapan kanina sa immigration. But yeah, anyway. For the walk mo ng person, hindi ko pa tinatawagan si Steph kasi kanina niya pa ako kinukulit. Sabi niya tawagan ko daw siya once na pass through na ako pero ikot muna tayo. Samahan niyo muna ako. Sobrang kinabahan ako kanina pero buti na lang. So hinahanap ko ngayon yung gate ko. Gate 106. Okay. Ang dami pang mga kainan dito inside. So gutom kayo. Marami rin naman kainan sa labas pero marami din naman dito sa loob ng gate. Ito yung going sa gate natin kasi gate 106 tayo. So hanapin lang natin yung gate natin. Napakalayo pala ng gate. Nasa kaduluduluhan pala ng planet yung aking boarding gate. Hindi ako nakapag-prepare for that. Medyo madami ng tao. I just wish makaupo tayo. Si Steph guys, sabi niya hindi daw sila alis hanggang hindi daw nakalagpas sa immigration. Problema, babe. Ano? Hindi nga, mother die? Sunduin niyo ako. Mother die? We pass it sa immigration. Sobrang saya. Alam niyo, sobrang excited talaga ako masama ko kayo dito sa trip na to kasi hindi ko alam if ano magaganap sa atin. But yeah, I'm so excited because we are going to Vietnam! It's now 8:06. So mag-chika na ako ng mga nagganap kanina sa immigration. Hindi ko alam if naririnig niyo ba ako na maayos but anyway, tuloy na natin yung kwento. So pagdating ko doon, like sa counter, ang first na hinanap of course is yung ating passport and boarding pass. Ang first palang question sa akin nung pagkaabot ko ng boarding pass and passport ko is anong purpose ng travel? So sinabi ko lang na tour lang, ganyan, vacation. Tapos hiningi pa pala yung aking hotel booking. So pinakita ko yung hotel bookings ko, even yung bookings ko ng bus. Kasi pagdating ko ng Hanoi, magsi-sleeper bus pa ako going to Sapa. So, pinakita ko yung everything and then, so syempre inabot ko na yung itinerary ko sa kanya. Parang tinanong ako ng immigration officer if kakabook lang nito. Sabi ko hindi po, parang last month ko pa siya na-book ganyan. Tapos tinanong ako kung ano yung exact date ng pagka-book ko. So, syempre wala akong copy nun. Hinanap ko pa siya sa aking phone. So, hinanap ko siya sa emails ko and then, ayun, sinabi ko na na-book ko yun noong March 3. And then after nun, tinanong lang if meron akong work. So, sinabi ko syempre meron. Tapos tinanong if ano yung position ko. So, sinabi ko lang din yung position ko sa work. Yun lang. Tapos, after nun, nag-stamp na siya and tapos na. End game na. Yun lang. Pop-up ko na lang dyan, guys, yung mga tinanong sa akin just in case na meron ako ma-miss out. So, yeah, yun lang. Sobrang smooth lang na naman and sobrang bilis lang ako sa immigration. Wala nang gaanong tinanong pa so far. Right now, naghihintay na lang talaga ako ngayon ng boarding time.
Pero kasi maaga pa guys, 8:10 pa lang, meron pa tayong isang oras. Iniisip ko nga actually if mag-iikot pa ba ako. Pero kasi diba nasa dulo-duluhan na to ng Earth. So, ano kayang gagawin natin? A, matutulog na lang muna ako. B, mag-scroll sa phone. C, mag-work. Or D, none of the above. Sobrang gala, B. Feeling ko magpapahinga ako kasi kailangan kong bumawi ng energy. Kasi for sure mamaya, wala na akong tulog. Kasi pagdating ko doon, 1 a.m. doon. So mga 2 a.m. dito sa atin. Tapos pipila pa ako sa immigration. And then after nun, magwi-withdraw pa ako sa ATM. So yun, hindi ko alam if paano ko mag-withdraw there. Pero ang gagamitin ko is GCash. So yun talaga yung musa ginagamit ng mga Pinoy or suggested nila na mataas daw yung conversion rate sa Vietnam. So yeah. So yun lang. Tama, magpapahinga na lang muna ako. Hindi muna ako chichika kasi hinihingal na ako nun so much. Parang feeling ko, anytime, hihikain ako, ganun siya. Kaya pahinga muna tayo. Update ko kayo later if merong ganap dito, okay? Sleepy na talaga ako. Nag-charge na pala ako ng phone ko. Ang gamit kong power bank ngayon, hindi siya yung handling. Akala ko kasi isa lang yung power bank na pwede sa salita. Yun pala, dalawa pala per head. Pwede naman pala. So, sayang, naiwan ko yung handling ko kasi mas mataas yung ano nun eh. Parang 30,000 mAh yun. And then, this one naman, 20,000 lang ata. Oo, 20,000 lang siya. Ito yung ano guys, ito yung vent yun guys. Kasi sobrang favorite ko rin ito. Kasi ang ganda ng cord niya. Ganyan yung cord niya, parang braided na siya. That's why, type ko tayo sa tapos. Ang maganda pa dyan, pwede mo siya may instant chain. Thank you. Hello guys! Finally, nakaboard na tayo and nasa loob na tayo ng plane. It's now 10:03 guys. And ngayon pa lang talaga kami nakaakyat. But yeah, anyway, matutulog lang siguro ako the entire flight kasi kailangan ko talaga magbawi ng tulog ng so much. Kasi ang aga ko nagising kanina tapos wala pa akong maayos na tulog ng mga nakaraang araw. So, mahaba-haba ang ating biyahe. So, samahan nyo na lang ako. Ngayon ang nafe-feel ko lang, inaantok ako. Yun lang talaga siya. So, kung itulog, pero ang hirap. Kanina pa ako nagtatry na pumikit dun sa mga chairs kanina habang nasa boarding gate. Pero talagang hindi ako makatulog. So, just hope makatulog tayo the entire flight. Put your own mask first before assisting others. Kakatapos lang natin sa immigration and yes, nandito na tayo sa Hanoi. Right now, hindi ko makonect yung internet ko so kailangan ko maghanap ng wifi para ma-on ko yung internet. Dadaan muna ako sa customs guys, BRP. Doon na ako sa customs, immigration and everything. Maraming lalapit sa inyo dito sa airport so just don't entertain. Nag-offer sila ng mga taxi services, ganyan, SIM cards. So if meron naman na kayo, just don't entertain.
As a person na takot mabudol in my life, I don't really talk to strangers. Right now, i-activate ko na yung aking eSIM. Hindi ko siya kasi na-activate na maayos sa Manila kasi kailangan nandito ka. So, here na. Nandito ko sa Airalo app. So, nakabili na ako actually. Pero kung gusto nyo bumili, punta lang kayo sa Airalo app. So, once you're there, choose nyo yung Vietnam. Pero nakabili na kasi ako ng eSIM. Pero siguro, some other time, papakita ko or pagka nasa Sapa na tayo, papakita ko kung paano ko binili yung eSIM ko. Kaya anyway, meron akong eSIM. So, ito na siya. So, i-activate ko na lang siya. Yan, kailangan ko na lang pindutin tong get connected. Tapos, just make sure na dapat naka-open yung data roaming nyo because if not, hindi mag-work yung eSIM. So, let's try, get connected. Make sure the eSIM is on. Select the eSIM for data. Turn on data roaming. Select the eSIM for data. Text ko na lang yung connection. Please turn off Wi-Fi and retry testing. So, let's see if mag-work na siya. I just really hope. Ito lang, medyo complicated kasi sabi dito, you're not connected. Make sure daw to turn on the Wi-Fi. Tapos kapag yung Wi-Fi naman, make sure your primary eSIM is off. So, kailangan ko daw i-off yung primary eSIM. Ang hassle ah. Inis na ako sa'yo, Airalo. Akala ko naman, like, ready, set, go na pagka nandito. Gosh. Make sure the eSIM is on. Select the eSIM for data. I already have. Thank you. My friend went. I already have. I already booked, yeah. So probably let's just move somewhere where I can have peace. Paano to? I-figure out natin to, guys. Please turn off Wi-Fi. And, diba? Sabi, connected daw to Wi-Fi. So, kailangan ko daw i-off si Wi-Fi para matest yung connection. And then, pag in-off ko naman si Wi-Fi, test the connection. You're not connected. Make sure you're connected to a Wi-Fi or to a supported network. That's actually nadidibil na akong bumili ng Viettel dito na eSIM. Tapos sila na mag-i-install for me. Pero kasi sabi nila it's expensive daw yung mga dito. So, I paid for this. Dapat gumana to, B. Gusto nyo yun? Nakaka-stress. Parang walang signal dito. I-figure out ko muna to, guys. Namimiss ko yung jowa ko kapag ganito. Try ko siyang i-restart. Wala na ako ng patience, pero hindi pa pwede to. Akala ko naman, kapag binili ko na siya, na-finish ko na yung setup and everything, it's good to go. Pero, hindi ko alam if meron ba akong maling nagawa. Gusto nyo, nagrarant. Naiinis na. Naiinis. Merong nagbebenta dito ng Viettel. So, isip ko, if kukuha na lang ba ako ng Viettel. Kasi wala, hindi siya nag-work. Okay guys, nag-give up na ako. So, pumunta na ako dito sa bilihan ng SIM card. And, nag-purchase na ako. Pakita ko lang din yung packages nila for the internet. So, yung eSIM, 350,000 dong. And then, ito yung packages nila. Just activating now. Okay. Your webbing SIM, okay? Only the Vietnam SIM running. Hello, You 你 can 好 check for me. 过来，先生， Welcome. 先生，赚钱。 Okay, so let's try. SIM 卡。 Perfect. All good, yeah? Good. Yes. You pay by and you pay by card. Hold on. So, how much is the total? 350,000. Okay. Thank you. Moment, please. You have our customer service number here on WhatsApp in case you need any help with the SIM. Thank you so much. Okay, we got our eSIM finally. Sobrang namomroblema ako. Pero at least I finally got the Viettel. And akala ko guys, iba pa yung bayad sa eSIM and bayad sa internet. Like akala ko tig 350,000 dong sila each. But 350,000 dong ang binayaran ko. So everything includes the eSIM and yung internet na. Parang much better na dito na lang kasi medyo mahal ko nakuha yung Airalo. Pero I'll try pa rin to make the Airalo work. I just really hope na sana mag-work yung Airalo. So right now, papunta na ako dito sa Agribank kasi mag-withdraw na tayo. And so far, ang dami na pong mga nakapila. Ito guys, yung ATM nila. Malapit siya sa, hindi ko alam kung saan dyan, pero ayan. Ito, meron sila dito ang Agribank, Vietinbank, and Autobank. Pero mas pinipila ng mga Pinoy yung Agribank. So dito tayo sa Agribank.
Tinignan niya yung toy niya. Anyway, ito pala yung mga bit-bitins ko ngayon. Sobrang, ay nako, talaga nga naman, napakadami. Dito tayo kakain. Parang nandito yung dine nila. Tapos doon ka order. And then dito guys, marami namang mga money changers, mga nagbebenta ng mga sims. Pero mas mahal kasi kapag ka dito ka bibili. Kasi kanina guys, umorder ulit ako ng another eSIM and that's for my iPad naman. Pero this time, sa Klook na ako umorder. So, mas nakamura ako there. Tapos meron pa ako nagamit na promo code. So, parang yung 8 days ata. Basta, di ko lang alam yung full details. Pero, papop up ko dyan. Basta yung entire internet na na-purchase ko, 755 pesos. And that's good for not sure if 7 or 10 days. So, ayun, yun lang naman. Kain na muna tayo kasi gutom na ang person. And ang meron lang dito ay mga banh mi. Hindi ko alam if bet ko ba ng bread na mabigat. Kasi ang laki ng banh mi. Parang feeling ko di ko siya mauubos. Parang kailangan ko ng Stefano to finish it for me. Parang kailangan ko ng Jowa to finish it for me. Ganun siyang levels. Let's go na sa go. Order na tayo kasi gutom na ako. Ito yung itsura dito. Ito, dito tayo sa Puro Gusto. Meron silang matcha, may mga banh mi. Oh, may buko din. Kasi hindi ko alam if anong gusto kong order. Meron silang banh mi. Ready ba ako for this? Diba ang lalaki niya? 78,000 yun. 51? Sabi ko kay Stefano. May I know what's your best seller? What's the best seller? Which one is the beef? Okay. I'll get it. So, sabi ni ate, yung beef daw yung best seller. How much is the water? 81,000 daw. Okay, I'll get water. I'll have it for takeout. I'll have it for takeout. Thank you. Tingnan po ba sa'yo? Ganyan ka magugustuhan mo to, kung ikaw. Talaga? Sweet siya eh, kasi bulgogi. Ah, wow. Ang init. Sobrang init. Pero hindi, mas init pa rin sa Pilipinas ngayon. Ngayon, nasa Bay 15 na ako. Hanapin natin yung Bay 1 kasi nandun yung pupuntahan natin. Hay, may sumusunod na naman sa akin na feeling ko. Tatanungin ako if magagrab ako. Feeling ko lang talaga. Ito yung itsura ng airport sa labas. So, hanapin natin yung 1. Nandun sa pinakadulo-duluhan ng Earth. Gusto niyo yun? Lahat ng pinupuntahan natin nasa dulo ng Earth. Buti na lang may energy na ako. Hindi lang ako nakapag-ikot sa ano. May mga kainan pa pala sa taas. Feeling ko pagpalipad na lang ulit tayo, doon na lang ako mag-iikot sa airport. But for now, hanapin na natin yung 1. Dami ng tao dun sa may bus line. So, I feel like nag-aabang na rin sila. Kasi parang first come, first serve yung seats. So, better na. Medyo nasa unahan tayo instead na nasa dulo. 7:45 yung pick up ng bus. And then, binigay na rin sa akin yung bus number. Yung sleeper bus ko pala guys, binuko lang din siya sa Klook. So, if interested kayo, lalagay ko na lang din yung link ng bus there. Hihingal na ako. Pero yan, dami ng mga person dito. Kasi dito yung meeting place. Medyo for the bilad lang talaga tayo. Parang dito pa yung mga Pinoy na kasama ko dun sa flight. So, parang papunta rin sila sa Sapa. Ayun, may bus dun. Pero abangan natin yung bus ko kasi sinend naman na yung bus number. Sana makatago tayo sa araw kasi ang init. Tirik-tirikan. Feel like magsi-CR muna ako. Kasi naiihina ako. CR muna tayo. Ihi muna ako. Talagang ihina ang person na ito. Andito na pala ako kanina. Parang nilakad ko pa yung kadulo-dulohan ng Earth doon. Tapos dito pala sa kabilang dulo. CR lang ako. Dito na lang ako sa loob magsi-CR para pwede kong iwan yung luggage ko. Kasi wala akong tiwalang mag-iwan ng luggage sa labas. Dito na lang din siguro ako mag-abang if nandiyan na yung bus. Kasi ang init doon. Ito na yung bus guys. Ito yung sasakyan natin today. Ito yung itsura ng bus. So, ito yung bus. Andito yung mga pila ng mga buses. Malapit siya sa arrivals na Bay 1. Ganyan yung sasakyan nating bus. Yan, double decker siya.
Nandito na tayo sa loob ng sleeper bus and hindi ako pwede mag-ingay kasi ang daming mga person dito. And actually, rinig na rinig siya from the outside. So, ganito muna tayo. Pagtiisan nyo muna na nag-ASMR tayo ngayon. Pero so far, once you're inside your cabin, okay naman siya. Just enough for one person talaga yung isang cabin. And ako guys, yung kinuha ko is yung VIP para meron siyang massage. Meron tayong pang massage dito. So, the entire trip, pwede tayong mag-massage. So, may option, lower back, upper back, hips, thighs, and pwede rin namang auto. Tapos napapalitan yung mga moods, natataasan yung intensity. So feeling ko naman ma-relax tayo the entire trip. And iikot ko lang kayo dito. Wait lang, ikot ko lang din kayo dito. Sorry na. In front of me, ito yung view. Ayan, meron ding wifi inside. So, if kailangan nyo ng wifi, merong wifi, bus na may wifi. And meron tayong TV dito na pixelated. Tapos meron din tayong free no water. And hindi ko alam kung ano yung isa. Ito, may aircon tayo dito. Tapos yung mga lights na nakikita nyo, pwede yan i-on, i-off. Ganyan. Para if gusto nyo na magpahinga, ganyan. And then ito, meron din akong headphones. Para if gusto kong panoorin tong TV na sobrang pixelated, mapapanood natin. Ito yung mga gamit ko guys. Kailangan kong ilabas yung iPad, laptop, pati yung camera ko. Ayan yung camera bag ko. Kailangan ko siyang ilabas. Kasi hindi pwede inside yung luggage nyo. Ang plan ko kasi yung carry-on ko sana iakit ko dito. Pero hindi pwede kasi bawal umakyat sa bus ng naka-shoes. So that's the culture here and we need to respect that. So tinanggal ko na lang yung everything and iniwan ko na lang yung luggage dun sa trunk. Tapos binigyan pala tayo ng plastic to for the shoes. So nandito yung mga sapatos natin and all. Yan, yun lang naman so far. Wala naman ng fungacious na dito inside. Pero this is how it looks like here. And this is actually my first time na sumakay sa ganitong sleeper bus. Plus points na lang din yung meron siyang massage. Tapos ito pala, meron siyang curtains dito. So, pwede mo siyang buksan, sara. So, if gusto mo ng privacy, you can close the curtains. And okay, close ko lang in the entire time kasi gusto ko magpahinga talaga. Yun yung gusto kong gawin. Kailangan ko magbawi ng tulog. Also, meron palang pillow 1, pillow 2, and meron din tayong blanket kasi mahaba-haba yung biyahe. Perfecto kasi ako lamigin talaga yung paa ko. Pero so far yung temperature dito ngayon medyo mainit pa siya kasi kakabukas lang ng bus. Siguro naman later lalamig na to. Ang init din kasi talaga ng temperature ngayon, no? I just really hope pagdating natin sa Sapa, sana malamig talaga yung temperature doon kasi gusto ko na ng malamig na hangin. Yung tipong Baguio or Tagaytay. And actually mostly na mga kasabay ko dito sa bus, mostly mga Pinoy din. Parang lahat ng mga Pilipino nandito ngayon sa Hanoi. Curious pala ako dito sa meron tayong wipes. So pag nadi-jebs tayo, meron tayong wipes. Hindi ko alam wipes ba to o pagkain ba to. Kasi hindi ko maintindihan yung nakasulat. Pero I feel like wipes siya. Tapos water. Yan, meron tayong free na water. Pero bumili na rin ako sa airport just in case na kulangan ako sa water. At least I have water. Hindi ko rin kasi alam na meron kasamang water dito. Dahil ang first one ay hindi na po nagbasa ng mga inclusions ng sleeper bus natin. Opo. Mag-charge din ako ng mga gamit ko. Buti na lang meron akong bit-bit na power bank talaga. Kasi lubat na yung camera ko. And actually lahat ng cameras ko lubat na. Pero ilalabas ko na lang din lahat ng mga cameras ko kasi nahihirapan ako na bunot ng bunot. You know what I'm saying? But anyway, ito na yung ating sleeper bus. Palitan ko na lang kayo mamaya if mapapasarap pa yung tulog ko dito or hindi. Hello, kakagising ko lang. And actually guys, na-curious lang ako. Sabi ko, buksan ko nga yung window. Kasi kanina hindi ako nagbubukas ng window kasi sobrang init. Pero right now kasi sobrang lamig na. So sabi ko, buksan ko nga yung window. And then, as in the moment na i-open ko yung window, para ako nakakita ng live painting. Ganun siya. Ang ganda ng mga bundok dito. Kanina may mga stopovers pero hindi na ako bumangon kasi sabi ko talaga magbabawi ako ng tulog. And ngayon, it's currently 10:56. Mga 8 tayo umalis. So, 8, 9, 10. 2 hours pa lang tayo nagpabiyahe. So, probably mga 1 or 2 pa tayo makakarating doon kaya malayo-layo pa yung biyahe natin. Pero, sumilip lang ako dito sa labas kasi sobrang na-curious lang ako kung ano yung itsura ng paligid niya. And ang ganda. As in, ang ganda ng mga bundok-bundok. Yung mga ginagawa. Kanina yung mga nadaanan, ang kaganda.
Pero ngayon sobrang lamig naman, kaya nagamit ko na rin yung kumot. Nag-jacket na rin ako kanina kasi talaga hindi ko kaya yung init. Anyway, mahaba pa yung biyahe natin. Itutulog ko ulit to kasi kailangan ko magbawi ng tulog. I-update ko na lang kayo later, okay? Dito na tayo ngayon sa Sapa. And actually, drain up kami dito kasi ililipat daw kami ng minivan. Nakakaselan ako honestly kasi ang dami kong bit-bit. Yun lang din talaga yung pinagsisisihan ko. Pero yun lang, siguro hindi lang naset yung expectations na ganito na after the bus, we need to ride a minivan. Walang nakalagay na anything sa clock. So, medyo na-surprise ako. Nandito kami sa mismong terminal ngayon ng HK bus line. So, yun, ita-transfer kami sa minivan. And then yung minivan yung maghahatid sa amin dun sa hotel. So, ako naka-check-in ako sa Sapa yan hotel. Ang akala ko lang talaga first hand, like yung bus na yun direct na mag-drop sa amin there, pero hindi. So, yun lang, if pupunta kayo sa Sapa, expect nyo na lang na if sasakay kayo ng HK bus line, pagdating nyo ng mismong Sapa, ida-drop pa kayo dito sa terminal nila. So, yun, expect nyo na lang, tatawagin yung name ng hotel nyo and then doon kayo lalapit. That means na meron ng minivan. Nag-ask kasi ako kanina dun sa driver, di talaga ako sinasagot. Ang tinatanong kasi, aren't we supposed to be dropped in the exact hotel we're booked? Tapos ang sabi lang sa akin, this is Sapa, this is Sapa, this is Sapa. So, medyo na-confused lang talaga ako. Sabi ko, ano nangyayari? Ito-drop na ba kami dito? So, ano nang next na sasakyan? So, syempre, it won't hurt to ask. Kaya nagtanong na lang ako dito sa front desk ng HK bus line and in-explain sa akin na they confirmed my booking and nakabook nga ako and mag-wait na lang daw ako na i-mention yung name ng hotel ko. For one person, go to Sabayan Hotel. Yan na, ako na. Ito na yung van, guys. And ito lang talaga, kailangan kong i-move lahat ng mga maleta ko dito on my own kasi walang mga tutulong sa'yo ditong helpers or whatever. Kaya yun, set your expectations na lang din na if you're traveling to Sapa, don't be like me, okay, magdala lang so much. So far, malaki naman yung van. I just wish na sana kasya lahat ng mga luggage namin. Ito na yung van, guys. Ito yung maghahatid sa atin sa hotel. Nandito na tayo ngayon sa van. Na-load na rin yung mga baggage natin. Gusto ko na makarating sa hotel. Dito na ako pumesto sa harap para madali akong lumabas kasi I feel like baka yung hotel ko yung una. Do I pay it in cash or do you have credit card options? We have credit card but with 3%. Okay, I'll just pay it in cash. The amount you need to pay is Yes. 380, right? Yeah. You already deposit 570. Yes, correct. 380. Thank you. We also have some information here. For the check-in time is 2 p.m. today. Yes. And you go check out tomorrow, 15th of May. The check-out time is before 12. Okay. Yeah. And we have some information behind this paper here. We have a contact number. You can contact us via WhatsApp or like here if you have any problem. And for the Wi-Fi is no password. This is the name of the Wi-Fi. Tomorrow we serve breakfast from 7 until 9:30 at Mom Restaurant. Okay. Yeah, restaurant at the back of the hotel. Okay, so I was planning to check out early, so after breakfast, is it okay for me to place my baggage here? Yes. Okay. You can leave and pick it up anytime in the day. Okay, Yeah. perfect. And we have hotel service here, laundry service with the price, and we can support you by the fancy fun ticket and transport. Okay. How much is the fancy We will show you the price, same the price on the directly at Okay. ticket counter, and we can discount for you 50 or 20,000. Okay, that's fine. I'll just go down here if I'm gonna get it already. Yeah, tomorrow about 7:30 or 8 a.m. you can go down and we can support Yeah, you. because I was planning to go to Fancy Pan tomorrow. Yes, because the first train start from Sun Plaza building about 7:45. Okay. The train also passes by here, right? In Yes, the restaurant? Every what time? Every 10 minutes. Every time? Yeah. That's perfect. And it's from the room you can see the train. Oh, in my passing by. room. Okay, Yeah. that's great. You can keep this one. This for you. Okay. The copy. The room today you stay. The room number is 305. 305. And inside the room for complimentary we have 2 water and 2 pack of coffee on the table. Okay, Yeah. perfect. And I think have you have the note for the water heater. You need to wait about 50 or 20 minutes after you take a shower. Okay. Thank you so much. It's heavy. Thank you so much. Okay, thank you so much. So today you get the starter bus from the bus station to Yeah. I thought the bus is going to drop us like in the hotel, but there's a transfer. Yeah. Yeah. Then you can get the Because the road's very tiny, so I feel like the bus can't go inside. because today it's really Yeah. There's a lot of people there though. and sometimes have traffic now. Okay, wow. Can I go inside? Thank you. Wow, oh, there's a train. Yeah. Thank you.
Dumaan yung train as in just now. I know, sobrang crusty na ng atin yung curl, pero I'm so happy. Gusto ko ipakita sa inyo kasi I'm so happy kasi I was able to book this. Like, gusto ko talaga kasi ng view ng train. And sobrang happy ko na nakuha ko yung room. Kasi actually, yung nagbubook ako sa Klook, sa Agoda, wala na ako makitang room na may view ng train. So, ang ginawa ko, nagbook ako directly sa hotel. Like, hindi na ako dumaan sa Klook. And luckily guys, meron silang available room. And this is it. Sabi ni ate, every 10 minutes daw dadaan yung train. So, ayan ang view ng train. Ito yung rail ng train, guys. So, kanina dumaan na, sakto pagpasok ko dito, dumaan yung train. And can you guys see the view? Sobrang ganda! Pero bago ang lahat, i-room tour ko muna kayo dito kasi for sure, gusto nyo makita kung ano yung itsura ng room natin. O, di ba pasabog? Meron tayong pa-aquarium dyan. Anyway, i-room tour ko na muna kayo before ko magulo tong room kasi for sure, magugulo to ng atin yung girl. Pero bago ang lahat, tawagan muna natin yung jowa natin kasi kanina pa siya naghihintay sa akin, opo. Sabi ko sa kanya, tatawagan ko siya once I'm here and I'm here now. By the way guys, it's now 2:30. Very sakto siya kasi check-in time na rin ng 2 p.m. So, 30 minutes late lang naman ako pero at least pagdating natin sa hotel, hindi na ako nag-wait. Like, pasok na kaagad, ganun. Meron daw wifi sa hotel pero wala daw password. So, tignan natin if ano yung pinakamalakas. Every floor, meron silang wifi. Hindi pa ako kumakain guys. So, well, kumain ako kaninang morning, diba? Nung bani. Pero, ngayon, kakain tayo sa resto ng hotel na to. Dito na lang muna ako magle-late lunch, brunch, ano bang tawag nyo doon. Pero yun, dito na lang tayo kakain. Mag-freshen up lang ako, mag-BBS and all. Baka mag-work lang ako for a while. Like, tapusin ko lang yung mga urgent stuff. Babalik na lang mamayang gabi to work again. Pero, yeah. So happy. I'm so excited. Guys, sobrang excited ako na maikot ko kayo here. Sobrang excited ako na isama ko kayo sa trip na to. Hindi naman halata, di ba? Sa mga previous vlogs, sa mga naunang vlogs before this. Sobrang excited talaga ako. And at the same time, super happy kasi this is first time, guys. First time in my entire life na mag-travel ako sa ibang country alone. Like me, myself, and I am so happy. Talagang natetest ang pagiging strong, independent girly natin dito. Ano po? Anyway, tawagan natin si Babe. I just really hope na sana may internet. Look at my boyfriend, guys. Babe, it's so maganda here. Tour? Guys, oh my gosh, it's now 5:03. Finally, nakaligo na tayo. Pero meron na naman tayong problema. Opo. Nakapag-work na rin ako a bit and then nakaligo. Tapos nakapag-blower. Gaayos na ako ng fest actually. Tapos nagkaroon pa tayo ng aberya. Diba? Napakagaling talaga. Because natapunan ako ng neto. Ito ang salarin. Ay, tingnan nyo naman. Para siyang nagtae. So, kailangan ko tong linisin. May tumutulo siyang something. Hindi ko alam ba't nagaganon siya. I feel like pressure. Ano yun? Pati siya na pressure. Kailangan nating linisin yung kumalat. Pero hindi ko na ito malilinis. So, ang gagawin ko na lang, naka-jacket naman ako guys. So, babaliktad ko na lang yung damit since parang baliktaran naman siya. Hala, nakakaasar talaga. So, maybe I need to clean up. I just really wish na sana hindi na siya magtain ng so much. Kasi guys, wala na akong ibang gantong bit-bit. Hindi na ako nagdala ng so much. Sabi ko, isa na lang dadalhin ko kasi nga, ayan ang dami niya kasing natapon. Naluloka ako, parang ang daming nangyayari. Pero, it is what it is. Kailangan natin ilaban to kasi kailangan ko na lumabas dahil hapon na and hindi pa tayo nakakain. So, pe-prep lang ako. Kasi kasuhin ko lang everything and balikan ko kayo later, okay? Finally, we're done and fit check! This is our fit for today, for tonight. Charan! Charan! Yung boots ko guys, I got it from TikTok. I'll just link it down below. And then itong coat natin, na-thrift ko lang to guys. Sobrang ganda niya! Tapos, yung skirt ko, na-thrift ko lang din. And then yung long sleeves ko, nabili ko sa Shopee or TikTok. Tapos our bag for today is this one. Yung favorite kong hand-woven na bag. So,
This is the fit! We're ready to go. Finally, nakatapos na ako ng work. Sabi ko later na lang ulit ituloy sa work. Ikot lang ako, susulitin ko lang yung day hanggat may araw pa para makapag-picture tayo. Hindi pa rin ako nagla-lunch. So, lunch, dinner na yung hahanapin natin today. Actually, iniisip ko if dito ba ako kakain or hahanap na ako ng ibang kakainan. Kasi ang dami ng tao dito ngayon. Like, guys naman! But anyway, I'm so happy with our fit. Sobrang happy ko talaga dito sa fit na to. As in, sobrang nice. Finally, we're all set to go out. And I'm so excited kung saan ko kayo madadala tonight. And then, kailangan ko rin bumili ng stockings kasi na-realize ko kanina lang na wala pala akong bit-bit na cycling shorts. So, guys, stockings, makakapag-save ng ating fit for tomorrow kasi nakaskirt na naman ako. Tapos, sakay tayo ng fancy van. Baka makita ang kaluluwa natin, Biso. Tulungan nyo na lang ako maghanap later, okay? Hindi na ako nakapag-explain ng mga bagay-bagay. Siguro mamaya na lang pagbalik ko sa hotel, i-recap ko yung mga naganap sa akin, the flight and all, mga ganyan-ganyan. Alam nyo ang kalat ng bed ko. Pero wala tayong choice. Kailangan natin ligpitin before ako umalis kasi ayoko naman na pagdating ko magliligpit pa ako, gets ba? Let's go na sa go and samahan nyo ako kung saan tayo mapapadpad. Bago pala ako umalis, mag-take muna ako nitong Ursiflora. Ayan, kailangan natin yan kasi hindi ako sanay sa mga food nila. Kailangan natin ng probiotics just to make sure na hindi tayo magkakaroon ng diarrhea or whatsoever. Ayoko ma-experience yung mga na-experience sa iba kaya. Tagay! Wala siyang as in parang tubig. Hello! Nandito na tayo ngayon sa Ma'am. Ito yung restaurant dito sa Sapayan Hotel. And kakain na tayo guys kasi gutom na ako. Kaso may problema tayo kasi walang rice. Siyempre. Ano ba? Bakit ka naghahanap ng kanin dito sa Vietnam? Hinihintay ko rin yung train na dumaan. Hindi ako nakapwesto ng maganda ngayong hapon. Pero, ayan na yung train. Oh my gosh. Kailangan natin maka-aura na maayos kasi paparating na yung train. Tumunog na yung pupot niya. Pupot! Nakaset up naman na yung camera ko and recording naman siya. Okay. So this, the bow beef. What's the difference between the two? Yes, beef. No potato. Yeah. Okay, I'll just get carbonara. Yeah. Oh, what's the sauce for this? Salt. Does it have tomato? Tomato sauce? No. What's the best seller for the smoothies? I'll probably just get matcha. Yeah. Ito yung menu nila guys. So, just in case na curious kayo. Meron silang mga coffee. May egg coffee ba? Wala ata. Coconut coffee. Tapos ito mga tea. More tea. Tapos mga fresh juices. Smoothies. Ako kung kinuha ko is yung matcha ice blended. That's 59,000 dong. And then merong mga mojito. Tapos alcohols. Tapos yan mga salads. This one mga appetizers nila. Screenshot nyo na lang guys. Tapos salad. Pastas. Ako ang tatry ko is yung carbonara nila. Kasi parang hindi siya white sauce. Tapos ito steak. Sabi nila bestseller daw tong bo or beef. Steak and baked potato siya. So itatry natin yan. It's 289,000 dong. And then, ito more steaks. Tapos, ayan, mga fish, more fish, chicken, pork. Oh, they have everything here. Tapos yan, mga salo-salo for families. Yan. Hot pot. Ang ganda ng view dito guys. As in, charan! Ayan yung view ng monorail. So later, dadaan nato ulit yan. Pero hindi lang ako sure. So better siguro dito ko na lang ilagay. Check ko lang isang camera kasi net up ko dun yung Sony. So hindi ko alam if okay ba yung shot man kanina. Ito pala yung resto guys. Ma'am Restaurant and Coffee. Sobrang affordable dito bias. Hindi ko in-expect na magkano lang tong mga to. Oh my gosh. Naka-steak na ako dito sa Vietnam. Here na yung food natin. I got yung steak with potato. Tapos meron na pala siyang salad. And then carbonara. Tapos matcha. Yung matcha nila lasang dahon na hindi ko maintindihan. Dahon naman talaga yan. But yeah, let's eat. Pero yun lang guys. Take note na hindi sila nag-accept ng credit cards or cards. So better na cash. Cash lang talaga ang mode of payment here. So, it's cash or nothing. Try na guys, yung food nila. Legit
just really wish and I just hope na sana masarap and worth it. Ang total natin is 517,000 dong, which is equivalent to 1,209.97 pesos. So, diba? Sulit. Tapos naka-steak na ako. Imagine sa Pilipinas to, steak ko 1.5 na agad. Ganon. I just wish na sana sulit din yung taste. If you guys don't know, I super love steak. So, mataas talaga yung expectation ko when it comes to steaks. Kasi I love cooking my own steak. So, let's try. Parang feeling ko din nadadaan yung train. It's good. Yung sauce niya, may kick siya ng sweetness. But it's good. I feel like I need more pepper. Kasi mas gusto ko siyang medyo spicy. It's good. Carbonara naman yung itry natin. If masarap ba siya? Ang dami pala ng serving dito. Parang good for two na to. So I feel like iakit ko sa hotel yung matitira ko. Kasi doon ko na lang siya ubusin. Sa picture lang pala siya orange, pero white siya in person. Tapos meron siyang bacon and mushrooms. So far, okay. Try naman natin yung potato. Ang sarap nito, babe. So good. Hindi ko alam if kaya ko pa mag-fuck sa dami kong kakainin ngayon. Dami pala nito. Pansin ko yung mga food nila, parang sweet. Ninotice ko rin yun sa banh mi ko kanina. Yung pinaka-meat niya, matamis. Busog na ako, guys. Ang dami ko na order. Ang ganda ng view. Doon ako mag-take ng photos. So, maghahanap naman ako ng ibang photo spots na pwede natin punta. Sana talaga naririnig yung person na to. Ang ganda dito, guys. Parang very European vibes talaga. Tingnan nyo. Yay! We are finally inside! Yay! Welcome to Vietnam, guys! I just don't know if naririnig nyo ba ako kasi wala akong mic ngayon. Dito tayo ngayon sa Sun Plaza and actually nagpa-picture ako kanina kasi na-overwhelm ako. Ang daming mga nagpipicturan kasi doon, guys. Meron mga photographers doon. So if gusto nyo magpa-picture, if solo traveler kayo tapos gusto nyo magpa-picture, magpa-picture na lang kayo kasi mura lang naman. So far, meron naman tayo magagandang photos and finally, gusto ko talaga magpa-picture doon kaso nahihiya kasi ako. Probably saglit lang ako dito sa labas kasi meron tayong work mamaya. So ikot ko lang kayo ng very quick
ano. Hindi ko alam if maitatawid ko bang makapaghanap ng stocking. Kasi di ko alam if saan merong stocking. Guys, na-overwhelm ako. Parang hindi ko alam kung anong uunahin kong gawin. Pero definitely, I wanna take photos. So, let's take photos. B, di pa ako nakapagsimula mag-photo pero nabagsak tong camera kong to. Nakakaloka. Ang hirap ng walang kasama. Sabi ko na talaga dapat sinama ko na lang si baby. Kikip ko na muna to. Doon na lang ako mag-vlog sa cameras ko muna. Since yun naman yung gagamitin kong pang photo, so yun muna. Hi guys! Finally, nakahanap na ako ng pwede ko mabila ng stockings kasi nakita ko to dito. Trekking shop. So yeah, tingnan natin kung ano yung nila, eme nila. Baka meron silang mga stockings. Dito to malapit sa Sapa Center Hotel. Yan, meron silang mga scarves. Okay, I guess. Ito mga socks. Hi! Excuse me, do you have stockings here? Stockings? Do you have stockings here? Anh cũng làm con rẻ cho được. Cái chả em bác này nhặt tờ 100 ạ. Pasok daw tayo dito sa loob. You have like thinner one? Like the see-through one? Almost skin-like. Do you have white? Or just black? Only black. Okay, thank you. Wala guys. So, tingin tayo sa iba kasi kailangan ko stockings. Ang binibigay sa akin is leggings. Pero marami naman dito. As in, tabi-tabing shop to guys. O ito, kung gusto nyo ng pho, merong choban pho. Pho ngon. Ito, another shop. Kayo na lang magbasa mga biha. Hindi ko alam ano basa dyan eh, pero tingin tayo. Excuse me. Do you have stockings here? Stockings. Like, No, I don't have. okay, wala daw sila. Tingin pa tayo ng ibang stores. Hindi ko na kayo maikot sa mga stores kasi nagmamadali na ako. Siguro bukas na lang tayo iikot. Kailangan 9 PM makabalik ako sa hotel or else malilate ako sa work. So, hanap pa tayo. Yung malapit lang. Ayan, kung naghahanap kayo ng mga kakainan, dito ang dami. Ang dami as in. Tabi-tabi lang sila. Hoy, this one! Gusto kong pasalubungan ng ganito si Doinks. Naghahanap ako ng pets na ganito. Ang ganyan. Ano ba tawag dyan? Sa lakot. Sa Vietnam, ganito rin ang keme nila. Tignan natin as meron dito sa loob. Ayan, mga jackets, ganyan, magkano. Wala pa tayong mahanap na mga stockings. Pero marami pang mga outlets dito, guys. So, let's check. Ayan o. There and there. So, dito muna tayo. Ang dami pa talaga dito. Bukas, lalakarin natin to. Medyas, meron. Stockings. Saan kaya ako makakahanap? Ay nako, parang stockings ang bida ng gabing to. Hindi talaga pwedeng wala tayong mahanap for tonight. Ang dami pang sarap ikutin dito pero parang di ko alam paano ko isa-squeeze in yung time. 8:48 na. I need to be home ng... Lakad lang tayo. Makahanap din tayo niyan. Ito meron ulit. I just wish. Dito tayo sa Havana. Biglang masagasaan talaga ang person. Uyo, siguro try natin dito, no? Mukhang masarap. Medyas meron, stockings wala. Pagod na talaga ako. Shorts na lang. Kahit shorts. For the walk lang tayo, yun lang ang atake natin. Ang daming mga aesthetic na ano. Yan, Kong Cafe. Ito, may nakita ulit ako. Souvenir shop. Ito, trekking shop. Sana meron. Kahit shorts na lang ilalaban ko talaga. Basta may cycling shorts lang ako. Parang nasa end na ako ng pero last na. Kapag wala pa rin, kakagating ko na yung shorts doon. As long as meron lang akong shorts kasi baka hanginin sa akin yung wala na ata dito. Wala na. Puro mga fun na. Mga pizza, ganyan. Layo ko na. Layo ko na, be. Hindi ko na alam nasan na ako, be. Wala na. Parang ilalaban ko na yun. Kasi gusto ko na umuwi. Diba? For the akyat tayo ngayon. Tapos yung pala, problema ko rin, na full yung memory card ng camera ko. So, hahanapin ko pa yung isang memory card ko. Para kapag nag-picture-picture tayo bukas, sure na meron tayong picture. Feeling ko magta-taxi ako. Parang hindi ko kayang bumalik sa hotel for the walk. Kasi for the hingal tayo. May mga jackets, mga something. Meron ako nakitang shorts. Ay, may zipper. This one. Sana walang zipper. How much for this? 175. 175. 400. Okay, I'll get it. Last price. What? It's a fish pond. Fixed price. Okay. Ayaw magpatawad ni ate. Okay, I'll get it. Okay na yan. Lalaban ko na yan.
Thank you. We got the goodies, guys. Balik na tayo sa hotel. Work na muna ako. And then, bukas, magpapansipan tayo. Kailangan ko maghanap ng Grab. So, mag-Grab. Pero, kailangan din natin mag-walk para ma-exercise. Di na ako nakapag-vlog talaga ng so much. Alam niyo, feeling ko maganda mag-stroll dito eh. Kapag nakamotor kayo. Yan, kung naghanap kayo ng mga clubs. Malapit sa station, sa Sapa Station, maraming mga clubs dito. Paakit lang talaga ang mga bagay-bagay. Na para bang nakakapagod. Papayat talaga tayo. Pag uwi ko ng Maynila ay talaga payat na dahil sa Vietnam. Ang daming mga souvenirs. Pero hindi pa ako mamimili ng souvenirs. Sa Hanoi na lang. Pero gusto ko rin bilan si Basti kasi nang salakot. So sana makahanap ako nun. Pero kasi sa Hanoi madami nun. Baka pag nag-Hanoi na lang tayo. Okay. Let's pause. Hi guys! It's now 9:52 and actually, nandito na tayo ulit sa hotel and yes, opo, nakaligo na ang person and ngayon, mag-work na ako kasi ang dami ko mga pending na kailangang habulin. Hindi ko alam if makakapag-chika ba ako ngayon kasi talagang sobrang drained na ako. Pero so far, hindi ko pa naiikot lahat. So hopefully bukas, tsaka sa susunod na bukas. Hindi, bukas na lang talaga yung chance natin. Pero hopefully guys, no, sana bukas, masulit natin yung day natin. Pupunta ako ng Fansipan tomorrow. So abangan nyo na lang yun sa next vlog. Hindi ko na siya idudugtong dito kasi sobrang haba na itong vlog na to. As in, sobra. Pero yun, so far yung hotel ko naman, sobrang nice dito. Sobrang babait din ng mga staff. As in, talagang tinulungan ako ni na ate kanina papasok dito. Kasi dun kanina sa may bus, talagang wala silang pakialam doon. Hindi ka talaga nila tutulungan. So, yun lang pala recap. Yung biyahe ko pala going here from Hanoi Airport to Sapa, it took me 6 to 7 hours. Feeling ko mga 8 na kami umalis dun eh. Kasi pagdating ko talaga natulog na ako. So, mga 8. Sabihin na lang natin 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 6 hours. 2 p.m. ako dumating dito, di ba? Mga 2:30 something na ako naka-check-in. Well, actually, meron pang waiting time dun sa terminal. Pero, saglit lang din naman ako nag-wait. Mga 10 to 15 minutes lang ako nag-wait there. And then, hinatid na rin ako dito sa hotel. So, mga 2:30 nandito na ako. So, estimate 6 to 7 hours yung biyahe ko from Hanoi to here. Yun pala yung mali ko, guys. Don't be like me. Kasi hindi ko na-anticipate yung days. Like, nakapag-book na ako beforehand like ng everything. Lahat ng hotels, na-book ko na siya. So, there's no way na i-cancel ko pa siya kasi baka mawalan ako ng slot. Supposedly guys, dito sa hotel na to, naka-check-in na dapat ako ng 13, 14. Eh, di ba 13 yung flight ko? So, bakit ka nag-book be ng 13? Nawala sa isip ko. So, yun, na-book ko na siya. Sa Klook ako una nag-book. And actually, nung nag-book ako doon, parang blessing in disguise na lang din guys. Kasi gusto ko talaga ng room na talagang view mo yung train. Kasi sa Klook guys, as in, sold out. Wala na ako mahanap na may view ng train. And gusto ko dito sa Sapayan Hotel talaga. Kasi may restaurant sila and meron silang view ng train. Gusto ko ng room na may balcony and view yung train. Pero upon booking sa Klook, wala. So yung una kong room na nabook dito, wala siyang view at all. As in talagang walang-wala, girl. Kaya parang blessing talaga na buti na lang naalala ko na bakit ka nagbook ng 13. So ang nangyari, ang plano ko lang talaga sanang i-cancel is yung 13. Pero hindi pala pwede yun. If ang nabook mo na is 13 to 15, hindi mo na siya pwedeng i-cancel ng 13 lang. Walang ganun na option daw sa Klook. So kailangan ko daw i-cancel lahat ng bookings ko for Sapayan Hotel. So kinancel ko yun. And then nung nagbo-book na ulit ako sa Klook, hindi ko na siya mabook. So, ang ginawa ko na lang, nag-reach out na lang ako sa Facebook page nila. Akala ko nga sa-scam ako, ganun. Pero nag-reach out ako sa Facebook page and luckily, tinanong ko if meron daw available na rooms. Tapos parang mas nakuha ko siya ng much cheaper price. I'll just pop up guys kung magkano ko nakuha yung room na to. Kasi hindi ko na maalala kung magkano. Hindi na nagpo-function yung brain cells ko ngayon. Pero yeah, so far, itong room na to talagang sobrang worth it niya for its price. And nagsisisi ako na sana, dito na lang sana ako nagdalawang araw. Kasi yun pala guys, tomorrow lilipat na ulit ako ng hotel. Pupunta tayo sa Phuong Nam Tram. Yun naman yung hotel ko for tomorrow. And hotel ko siya for tomorrow at sa susunod na tomorrow. Gets ba? So hotel ko siya from 15 to 17. Tingnan natin guys ha. So yun yung hotel natin from 15 to 16. And then 16, babalik na ulit tayo ng Hanoi. So mangyayari, isang araw na naman ako dun bukas. At nakaka-stress yun na palipat-lipat ako. Dahil ang dami kong mga bagelyas and all and palipat-lipat ang person. Pero gusto ko kasing makatry ng iba't ibang hotels here sa Sapa para just in case na babalik tayo dito, diba? And plano rin talaga namin ni babe na bumalik dito soon. Kasi ayoko ma-miss out nyo to dahil sobrang ganda talaga ng place and sobrang relaxing. I just really wish na sana nag-stay pa ako ng matagal kasi talagang
number 1, nakakapagod yung biyahe going here. Number 2, if kagaya ko kayo na overpacker, it's not gonna work. B, as in, mapapagod ka lang na palipat-lipat ka. Number 3, I feel like hindi ko siya may ikot. Like, hindi ko alam if paano pa ako magpupunta sa Katkat Village. Hindi ko alam if mapupuntahan ko pa ba yung mga yun. Pero if hindi ko yung mapuntahan, pupuntahan natin yung next time. Ayoko rin kasi talagang magpakabugbog dito ngayon. Hopefully yung Hanoi natin, no, sana mas chill siya. Sana mas may tulog na ako. Kasi yung Sapa trip ko ay talagang parang hindi ko na pag-isipan ng so much. Sabi ko pa naman, nagpaplano ko. Pero yung plano ko ay mali. So, ganun talaga. Yun talaga siya. Yung food dito sobrang sarap. Yung kinainan ko kanina, ang sarap din ng food. Pero pansin ko lang, no, parang ang tatamis ng ano nila, ng mga karne nila. Ganun yung timpla, tas parang may luya siya. Ganun. Na-imagine nyo ba? Parang tinola na matamis. Ano yun? May ganun ba? Oo, tinolang matamis. Pero parang ganun yung vibe niya. Ganun yung vibe ng steak. And then yung carbonara, nakulangan lang ako ng salt, ng very light. Pero I feel like parang walang MSG yung mga food dito. Kasi wala akong nalalasang MSGB. Hindi gaya sa ibang lugar na talagang alam mo may MSG siya kasi didighay ka after. Dito wala. So I feel like very organic ang mga food ng Dite. Ano pa ba? Yun lang naman yung recap dito. Tapos na room tour ko naman na kayo and yeah, bukas aabangan natin yung train. So abangan nyo yun sa next vlog kasi gusto kong kumuha ng shot na nakaupo sa table, nagko-coffee kunyari. Nagko-coffee pero telephone. Nagko-coffee ka kunyari, eme-eme. So kailangan makuha natin yung shot na yun kasi if hindi, kailangan pa din. Kukuhanin mo yun. Hindi pwedeng hindi. Alas 10 na mga B. Yun pala guys, behind dito ng 1 hour. So, 11 na sa Pilipinas. 10 na dito. Kaya nakakaramdam na ako ng antok. Pero hindi tayo pwede antokin kasi kailangan ko pang mag-work. So, yun na muna guys, yung vlog na to. Thank you so much guys for watching this video. Sana na-enjoy nyo yung mga pinaggagawa natin today. Kasi ako na-enjoy ko naman siya kahit napapagod ako. Ano po. Sobrang epic feel lang talaga na nabagsak ko pa tong camera ko. First time ko siya nabagsak like semento talagang. Natakot ako kasi di ba yung DJI sobrang fragile ng kanyang gimbal. So natakot talaga ako ng so much and luckily naman, thank you Lord, hindi siya nasira. Kasi first day pa lang, masisira siya, hindi pwede. Cannot be. Mag-transfer na rin pala ako ng mga files. May mga shots ako nakuha dito sa camera to tsaka sa G7X natin. So, yeah, sana magaganda siya. Kanina pala, hindi na ako nakapag-vlog nung nakikipag-negotiate ako dun sa photographer. Merong mga photographer dun. Yung photos ko guys, nakuha ko siya ng 150,000 dong. So, yung iba dun, in-offer nila 200,000, ganyan. Pero tawaran nyo na lang ng 150 kasi gumugo naman sila. So, yun, 150,000 ko lang nakuha yung akin. And so far, may mga gusto naman akong shots which is for sure nakita nyo na kanina. So, if tatanungin nyo ako kung sulit siya, yes, sulit siya. So, if wala kayong kasama, nakaka-overwhelm kasi guys mag-picture talaga dun. So, if wala kayong kasama, better magpa-picture na lang kayo sa mga photographers dun. Kasi nakaka-overwhelm yung maglalagay ka pa ng tripod, ikaw magpa-picture sa sarili mo. Tapos may mga taong padaan-daan. So, better magpa-picture na lang kayo. Parang nasa 350 pesos lang siya. Tapos, ang gaganda na ng mga photo. So, yeah. Anyway, mag-work na ako, mag-transfer na ng files, and matutulog na rin. And yes, I'll see you guys na lang on our next one. Good night, guys! Bye!